Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Betrayal Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Sa tagal ng panahon na inilaan ko sa pagsasakripisyo, di lang para sa kanya at pati na rin sa aming relasyon. At sinuportahan ko ang lalaking karelasyon ko ng mahigit na 6 na taon. Habang siya ay naghahanda at nag-aaral sa darating na civil service exam para makakuha ng trabaho sa ahensya ng gobyerno, subalit nung siya ay nakapasa, iniwanan niya lang akong parang trapo at binaliwala ang lahat ng taong pagsasama namin at ang effort ko na ginawa para suportahan siya. Sa loob ng mahigit na 6 na taon naming magkasama, puro paghihirap, pagpapasyensya, pag-iintindi, pagpapahalaga at pagsuporta ang ginugol ko para sa kanya at para sa aming relasyon. Una kaming nagkakilala nung kami ay nag-aaral pa lang sa kolehiyo. Pareho kami ng universidad na pinapasukan. Ngunit meron siyang katangian na talaga namang mapapawaw ka sa kayabangan. Malaki ang kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili at madalas din niyang mabanggit na siya ay matalino, hindi lang sa akin, pati na rin sa aming mga kaibigan. Ngunit taliwas naman ito sa kanyang mga markang nakukuha sa eskwelahan. Ang talino ng tao hindi naman siguro nasusukat sa akademiko lang. Madaming bagay na pwedeng matalino ang isang tao, kaya naman hindi ito naging dahilan upang magustuhan ko siya. Nahulog ang loob ko sa kanya dahil mabait, malambing, may pagka-gentleman, at madalas niya akong pinupuri gaya ng maganda ako o gusto niya ako. Napaka mabulaklak ng kanyang dila tungkol sa akin. Siyempre, tao lang ako at nagustuhan ko o nagpauto ako sa mga sinasabi niya tungkol sa akin. Gayunpaman, marahil hindi ko masyadong alintana ang kanyang pagkamayabang at pagkakumpiyansa dahil sa tingin ko, hindi naman ito nasusukat na dahilan para hindi ko kilalanin ang isang tao. Kalaunan, naging magkasintahan kami. Maayos naman ang naging relasyon naming dalawa sa loob ng 2 taon. Nakatapos na din kami ng kolehiyo at nakakuha ako ng trabaho sa isang semi-formal fine dining restaurant. Mas lalong naging seryoso ang aming relasyon pagkatapos nito. Ngunit, hindi pa rin nawala sa kanya ang pagkahambog. Nasimula na din namin pag-usapan ang pagpapakasal at pagsisimula ng pamilya. Sinabi niya din sa akin na gusto niyang magtrabaho sa ahensya ng gobyerno dahil stable job ito at pag nag-retire na ay merong pensyon. Sinabi din niya na dahil siya ay matalino ay nararapat lang daw na siya ay magtrabaho dito at malay daw natin mapromote siya bilang isang supervisor o di kaya'y manager ng ahensya. Mangarap at may goal ay hindi masama para magplano at magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya naman hindi ako tumutol at sinuportahan ko siya sa kanyang adhikain. Dahil sa suporta na binigay ko sa kanya, nagsimula siyang mag-review at maganda para sa exam. Subalit hindi siya nakapasa. Ilang beses itong naulit at ganun pa din ang resulta. Hindi siya pumasa-pasa sa eksaminasyon. Nagsama na din kaming 2 at bumukod na sa aming mga magulang. Dahil kailangan niyang maghanda at pagtuunan ng mabuti ang eksaminasyon, kung kaya ako ang umako at sumalo lahat ng gastusin para sa aming 2. Hindi naman ako nawala ng pag-asa at patuloy ko pa din siyang sinuportahan. Pinasalamatan naman niya ako dahil ako ang kumikita sa amin at tumutustos sa aming mga pangangailangan at pinapangako niyang magbubunga lahat ng pagsasakripisyo ko kapag siya ay nakapasa sa civil service exam at magiging matagumpay na empleyado ng isang ahensya sa gobyerno. Pinaniwalaan ko at pinanghawakan ko ang kanyang mga pangako sa akin.
Sa kaibuturan ng aking puso, ito ay magaganap balang araw. Kaya umaasa ako na makakamit niya ang pangarap niya dahil kasama naman ako dito. 3 taon na muli ang lumipas, hindi pa rin siya nakakapasa sa eksaminasyon. Yung dati kong sigla ay unti-unti nang nawawala ng pag-asa na matutupad pa ang pangarap niya. Nawawalan din ako ng kumpiyansa sa kanyang abilidad. Naglakas loob akong tanungin siya na, "Babe, hindi na tayo bata. Madaming beses ka na ding sumubok. Baka may iba ka pang backup plan. Siguro try mong ibang work goal para makapagsimula na din tayong mag-ipon at makasal na din tayong dalawa. At para kung sakaling hindi, alam mo na, ilang beses mo naman ding sinubukan, baka may ibang plano si Lord para sa'yo at sa atin." Nabigla ako sa naging reaksyon niya. Nagalit siya ng sobra-sobra sa tanong ko sa kanya dahil wala akong kumpiyansa na makakapasa siya sa exam. Pinagdududahan ko na din daw ang kanyang kakayahan at kung ano-ano pa ang kanyang mga sinabing masasakit tungkol sa akin. Hindi ko sinabayan ang kanyang galit, bagkus ako ay nagpakumbaba at humingi ng paumanhin. Hindi ko intensyon na masaktan ang kanyang damdamin. Ang akin lang naman ay nagbigay lang ako ng mungkahi sa kanya. Dahil sa ilang taon na din ang lumipas, ako lang ang naghahanap buhay sa amin at binibigay din minsan ang kanyang luho. Pakiramdam ko, ako lang ang sumusuporta, nagbibigay ng pagpapahalaga at umuunawa sa aming relasyon. Nakaramdam ako ng pagod at nawawala ng gana na naging resulta ng madalas naming pagtatalo. Dahil din sa dalas naming magtalo, hindi ko na din maiwasan na mabungangaan siya. Hindi ko maiwasan na mapaisip na gaano kaya katagal ko pang matitiis ang ganito. May patutunguhan pa ba ito? Kung makipaghiwalay na lang ako at magsimulang muli. Kaya lang, kung makikipaghiwalay ako, sayang naman ang pera, pagsakripisyo at panahon na ginugol ko para sa aming relasyon. Kung baga, nakapag-invest na ako dito sa aming relasyon. Sayang naman kung itatapon ko lang ito. Nalilito at hindi ko alam ang gagawin ko noong mga sandaling iyon. Pagkaraan ng mahigit na 1 taon, sa wakas, nakapasa siya sa exam. Nung araw na lumabas ang resulta ng exam, excited pa ako nun at buong akala ko ay magdiriwang kaming dalawa. Ang buong akala ko ay tatawagan niya ako at ipapaalam ang magandang balita. Ngunit hindi ako nakatanggap ng tawag mula sa kanya. Kaya dali-dali akong umuwi ng bahay para magdiwang kami. Ngunit nung umuwi ako, wala siya sa bahay at hindi ko din makontak ang kanyang cellphone. Hindi ko alam kung saan siya hahagilapin kaya nagdesisyon akong intayin na lang siya sa bahay. Dumating siya nung kinaumagahan, lasing na lasing at ang kasama niyang nag-celebrate ay ang kanyang mga kaibigan. Nanlumo ako at nakaramdam ng inis dahil mas pinili niyang magdiwang kasama ang ibang tao kaysa sa akin. Ako na sumuporta sa kanya ng madaming taon. Ako nakapartner niya. Pakiramdam ko nung mga sandaling iyon, hindi niya ako pinahalagahan. Hindi ako importante sa kanya. Sinabi ko ito sa kanya at ang sagot niya sa akin dahil madalas ko daw siyang bungangaan nitong mga nakaraang taon, wala daw siyang gana na isama ako sa kanyang pag-celebrate. Huminga lang ako ng malalim at pinalipas iyon. Kinaumagahan, sinabi ko sa kanya na maaari na naming ituloy ang plano naming magpakasal. At sumang-ayon naman siya. Makaraan ang ilang linggo, nakakaramdam ako ng pagduda dahil para siyang walang gana at hindi interesado sa pagplano ng aming kasal. Napansin ko ito dahil hindi siya magkokomento tungkol sa paksa na kasal kung hindi ko pa iyon sasabihin. Lumipas muli ang ilang linggo,
nadatnan ko siyang nag-iempake ng mga damit niya at sinabi niya sa akin na aalis na siya at nakikipaghiwalay na sa akin. Babalik na daw siya sa bahay ng mga magulang niya at dahil sa tingin niya, hindi kami nababagay na makasal sa isa't isa. Hindi ko magalaw ang buong katawan ko at pinagmasdan ko lang siya habang nag-iimpake at umalis sa bahay. Sinubukan ko pa siyang tawagan ng mga sumunod na araw. Ngunit out of reach ang kanyang cellphone number. Noong mga panahong iyon, tsaka ko lang na-absorb ang mga pangyayari at napaluha ng lubos dahil hindi ako makapaniwala na mangyayari ito sa akin. Ilang araw ko pa rin sinusubukan na tawagan ang kanyang cellphone at ganun pa din, hindi ko ito makontak. Natuklasan ko ang totoong dahilan kung bakit niya ako iniwan sa pamamagitan ng aming kaibigan. Nung panahon na nag-celebrate siya ng pagkapasa niya, may nakilala siyang isang babae at simula noon naging magkarelasyon sila. May karelasyon siyang iba habang kami pa at mas pinili niya ang bago niyang karelasyon kaya iniwanan na niya ako. Itinapon niya ako na parang basura. Wala siyang hiya. Yun na. Siya. Hindi man lang magpakalalaki na magsabi sa akin ng totoo matapos ang ilang taon naming magkarelasyon. Talaga, galit na galit ako sa kanya. Ilang araw akong hindi makapag-concentrate sa aking trabaho sa restaurant at napansin ito ng manager namin. Tinawag niya ako at tinanong ako. Hindi ko napigilan ang aking sarili at napakwento at naglabas ng sama ng loob sa kanya. Sabi niya na naawa daw siya sa akin at sinubukan din niyang pagaanin ang loob ko at binigyan ako ng ice cream. Sa totoo lang, gumaan yung pakiramdam ko nung nailabas ko ang mga hinanaing ko. Dagdag pa ng manager ko na, sabi niya na gusto niya akong anyayahan na kumain sa labas para matulungan daw niya akong maibsan ang mga suliranin na nararamdaman ko noong mga panahong iyon. Hindi naman ako tumanggi at tinanggap ko ang kanyang alok. Dinala niya ako sa isang napakagandang fine dining restaurant. Sa totoo lang, natuwa ako at naibsan ang aking kalungkutan. Natouch ako sa gesture ng manager ko, nakatrabaho ko na din ng halos na 6 na taon. Mabait siyang manager at magaling din sa kanyang trabaho. Siya din ang nag-a-approve ng mga incentives namin, fair treatment, at lahat kaming subordinates niya ay walang reklamo tungkol sa kanyang management. Napakahusay niyang boss at manager kaya naman kaming mga subordinates niya ay nirerespeto at hinuhusayan namin ang aming trabaho. Matapos namin kumain ng dinner, inaya niya ako sa isang rooftop bar sa isang hotel na may magandang view ng Manila. Nagpatuloy kami sa kwentuhan at hindi ko maikakaila na masaya ako nung araw na iyon. Matapos kaming makailang drinks, may ipinagtapat siya sa akin. May crush daw siya sa akin noon pa, kaya lang dumidistansya siya dahil alam niyang mayroon akong boyfriend noon. Kaya naman kinuha na niya itong pagkakataon na ito para magtapat sa akin na gusto daw niya akong ligawan. Mas matanda siya sa akin ng 7 taon. Sabi niya dahil daw sa aking taglay na kasipagan, magaling sa aking trabaho at ganda, kaya naman nagkagusto siya sa akin. Napawaw ako sa isip-isip ko. Hindi sumagi sa isip ko na may gusto pala siya sa akin. Wala siyang pinakita o pinaramdam na interesado siya sa akin. Kaya ikinagulat ko ang sinabi niya at hindi ko akalain na ganun pala ang kanyang nararamdaman hingil sa akin. Iniisip ko na pag pumayag ako, baka nagmamadali lang ako o baka naman mapagsamantalahan ko ang pagkakataon na ito at gawin siyang panakip butas. Pareho kaming hindi kumibo, siguro dahil nag-iintay siya ng sagot ko at ako naman ay nag-iisip ng tamang gagawin para hindi ko siya masaktan at lumabas na ginamit ko lang siya. Subalit, napagtanto ko na wala na akong dahilan para bumalik sa ex-boyfriend ko.
At wala na din akong dahilan para magpakalugmok ako sa dati kong relasyon. Kaya tinanggap ko ang alok niya na ligawan ako. Pero sinabi ko sa kanya na huwag natin madaliin dahil ayaw ko naman na isipin niya na ginagamit ko siya. Nagpasalamat din ako sa kanya dahil sa kabila ng pinagdaanan ko ay naintindihan niya ang pakiramdam ko. Tumagal ng ilang buwan ang kanyang panliligaw at sinagot ko siya hindi dahil sa panakip butas, kundi dahil nabihag niya ang aking puso. Sobrang gaan ang pakiramdam ko dahil pakiramdam ko ang swerte ko na maging kasintahan ni Lucas. Nag-propose si Lucas sa akin matapos ang aming 1-year anniversary at magalak ko itong tinanggap. Mas may kaya ang pamilya ni Lucas kaysa sa pamilya ko. Nagkasundo din ang mga magulang namin at naghahanda na kami sa aming kasal nung makatanggap ako ng tawag mula sa hindi ko kilalang numero. Nung sinagot ko ito, ang ex-boyfriend ko ang nasa kabilang linya. At galak na galak siyang inimbitahan ako sa kasal niya. Naikwento ko kasi sa fiancé ko ang tungkol sa'yo at gusto kanyang makita. Papadalhan kita ng imbitasyon at pwede ka ding mag-imbita ng mga kaibigan mo na pumunta sa kasal ko. Pagmamalaki niyang sabi. Habang siya ay nagsasalita tungkol sa kanyang kasal, ni hindi man lang niya nabanggit na kung kumusta na ba ako o humingi man lang ng tawad sa pagtataksil na ginawa niya sa akin. Walang bahid ng hiya o sisi at mas lalo pa siyang arogante sa tono ng kanyang pagsasalita. Naisip ko, baka higanti niya ito dahil madalas akong magbunganga noon. Pero sa tingin ko, may karapatan akong magbunganga dahil ako ang bumubuhay sa kanya nung panahong magkasama kami. Hindi ko alam kung yan ang dahilan niya, pero teorya ko lang iyon. Sumagot ako ng, okay, congratulations. Pag-isipan ko pa, bye. Ibinaba ko kaagad yung tawag. Naikwento ko ito kay Lucas at tawa siya ng tawa. Yung pag-imbita sa akin ng ex ko ay sa palagay niya nakakatawa ito. Wow, what a loser. I have not heard of a loser like that in such a long time. Sorry, I know he's your ex-boyfriend but he is just so funny. Sabi niya, sabay tawa. Natawa din ako at hindi din ako na-offend nung nagsorry siya dahil naging boyfriend ko yung taong katulad ng ex ko. Nung tumigil na kami sa kakatawa, iminungkahi niya na dumalo kami sa kasal nung ex ko kasama ng aking mga kaibigan at mag-celebrate at mag-party. Hindi rin naman ako tumutol kaya kinonta ko yung mga college friends namin at dumalo kami ng kasal. Bukod ako at kay Lucas, kasama namin ang 12 kaibigan na kakilala din nung ex ko nung college. Kasama pa ang 6 doon ay kaibigan naman namin ni Lucas. Nakasakay kaming grupo na nasa 20 sa isang mamahaling SUV at dumating sa reception area. Nag-ayos at nagbihis ng magandang damit at nung pumasok kami sa reception, pinagtitinginan kaming lahat. Dumiretso kami ni Lucas sa ex ko para batiin silang mag-asawa. Hello, my name is Lucas. Tugon niya at sabay inangat ang kanyang kamay para makipag-handshake sa ex ko at sa bride niya. I'm the one who forced her to come to your wedding because I really want to meet my fiancé's ex-boyfriend whom she fed for more than 6 years. Also, I want to thank you for letting her go. Dagdag pa ni Lucas. Itinuon naman ni Lucas ang atensyon niya sa bride. Congratulations for marrying this guy. I hope your marriage would last more than 6 years. Nakangiting tugon ni Lucas sa bride. Kitang-kita mo sa mukha ng ex ko na namumula sa galit pero ayaw niyang gumawa ng eskandalo kaya sumagot siya ng, well, enjoy the party. Sumagot si Lucas ng, thank you, and we will. At yung bride naman ay nanlalaki ang mata sa kanyang asawa. Umalis na kami sa harapan nila at sumali sa aming mga kasamahan na nasa reception. Kumain kami ng madami, uminom ng alak at nag-enjoy na parang kami ang may-ari ng party.
Kaya hindi maiiwasan ng ibang mga bisita na mapatingin sa amin dahil kami ang pinakamaingay na nagsasaya sa reception area. Naagaw namin ang atensyon na dapat ay sa bride and groom. Nung natapos na kami, muli kaming nagpasalamat sa bride and groom at lahat kami ay sabay-sabay na umalis sa reception. Yun ang pinakamatamis na paghihiganti na nakamtan ko. Maraming salamat, Lucas. Pangalawang video. Ilang buwan na ang nakakalipas. Ako na yata ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Ako ay nasa 27 taong gulang pa lamang. At ako ay sumasahod na ng malaki sa trabaho ko sa call center. Kaunting hakbang na lang, magiging supervisor na ako. Bukod sa magandang trabaho ko, makakapangasawa din ako ng isang magandang babae at may-ari ng isang negosyo. Mahal na mahal po namin ang isa't isa. Halos nasa akin na yata ang lahat ng mga oras na iyon. Sa aking palagay, napaka-perpekto na ng buhay ko. Meron pong travel agency ang aking mapapangasawa at nag-o-offer siya ng mga exclusive tours at group tours sa mga foreigners at local travelers. Ilan sa mga tourist spots na inaalok niya ay ang Batangas, Batanes, Tagaytay, Boracay, Cebu, Bohol at Palawan. Halos nalibot na niya ang buong Pilipinas. Kaya nung nagsimula kaming mag-date, napadalas din ang paglakbay namin. Tuwing may bakante kaming oras, sumasama kami sa mga travel groups at kapag may mga foreigners naman, siyang turista ay tumutulong ako sa pakikipag-usap sa kanila. Kahit na wala akong bayad sa ginagawa ko, pero masaya ako na nakakatulong sa girlfriend ko at nag-e-enjoy din ako. Sobrang nakakapagod ang trabaho ko, pero yung trabaho niya ay masaya at nakakasabik. Naisipan at plano din namin na pagkatapos namin ikasal ay magre-resign na ako sa trabaho ko at pagtutulungan na lang namin ang pag-aasikaso sa negosyo naming dalawa. Bukod doon, plano din namin itong palakihin at balak namin na mag-offer na din ng international tours. Marami kaming plano para sa future naming dalawa. Siyempre, kasama na din doon ang pagpapakasal. Nag-iisip kami kung saan namin pwede ganapin ang kasal, kung sa Tagaytay ba na may overlooking ng Taal Lake o di kaya'y sa Boracay. Hanggang sa isang araw, biglang gumuho ang mundo naming dalawa. Nasa office ako noong makatanggap ako ng tawag. Ngunit bago pa iyon, matagal nang alam ng mga kaibigan ko at pamilya ko na huwag nila akong tatawagan kapag nasa trabaho ako, maliban na lamang kung may emergency. Kaya laking gulat ko nung may tumawag sa akin at hindi ko makakalimutan ang boses na iyon. At nakatanggap ako ng tawag mula sa dati kong kasintahan na 5 taon na ang nakalipas. Alam niyo kung anong sinabi niya? May kailangan daw siyang sabihin sa akin at urgent daw ito, kaya magkita daw kami mismo nung araw na iyon. Bakit? 5 taon na kaming hindi nag-uusap, tapos pagmamadaliin niya ako ngayon. Kung hindi daw ako makikipagkita sa kanya, ay siya daw ang pupunta sa akin. Alam ko kung anong klaseng tao ang ex-girlfriend ko na ito. At dahil dito, pumayag na akong makipagkita kahit na labag ito sa loob ko. Sumagot ako na pupuntahan ko siya pagkatapos ng oras ng trabaho ko. Binigay niya ang oras at lugar ng pagkikitaan namin. Hindi ako mapalagay buong araw sa trabaho ko. Siguro ay dahil kinakabahan ako sa kung anong maaaring sabihin o gawin niya pag nagkita kami. Sinubukan kong tapusin ng maaga ang trabaho ko at nakipagkita ako agad sa kanya. Nakita ko siyang naghihintay at may kasama siyang batang babae. Tiningnan ko ang buong paligid at hindi ko alam kung bakit para akong kinakabahan habang papalapit ako sa kanila.
Hindi ko na nagawang magsabi ng hello sa kanya at diniretso ko na siyang tanungin kung anong kailangan niya at bakit niya ako pinapunta. Hanggang sa sumagot siya at yung sinabi niya ay nagpayanig ng tahimik at perpekto kong buhay. Ang bata daw na kasama niya ay anak naming dalawa at magmula daw sa oras na iyon ay kailangan ko ng alagaan ang bata dahil hindi na daw niya kaya. 5 taon na ang nakalipas noong hiniwalayan niya ako ay wala siyang nabanggit na kahit ano tungkol sa pagbubuntis niya kaya hindi ako naniwala nung una. Pero matapos kong marinig ang kwento niya at nung tiningnan ko ang anak niya ay biglang lumakas ang bugso ng damdamin ko na anak ko nga iyon. Kumbaga may lukso ng dugo akong naramdaman. Noong magkarelasyon pa kami ng dati kong kasintahan at tumagal ito ng mahigit na 1 taon. Masyado pa akong bata at mapusok noong mga panahon na iyon at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagbunga ito. Napakaganda niya noon, kaya lang kung anong kinaganda ng panlabas niya ay siya namang kabaliktaran ng pag-uugali niya. Ilang beses na siyang nag-a-apply ng trabaho bilang isang model o artista, kaya lang halos lahat ay hindi siya natatanggap. At sa tuwing nabibigo siya, ay lumalabas kaming dalawa at nagiinuman. Hanggang sa isang araw sinabi niya sa akin na hindi daw ako bagay sa kanya. Hindi ko daw siya masusuportahan at wala akong magandang maidudulot sa kanya kaya tapusin na daw namin ang relasyon namin. Masyado akong nabulag sa kagandahan niya kaya hindi ko napansin ang pagkatao niya. Minahal ko siya noong mga panahon na iyon at nais ko na mabigyan siya ng magandang buhay. Ngunit dahil sa nagsisimula pa lang ako, hindi ko ito kaagad maibigay sa kanya. Napag-alaman ko na kaya pala siya nakipaghiwalay sa akin noon ay dahil may nakilala siyang mayamang lalaki. Sa bagay, wala pa akong direksyon sa buhay noon dahil sa bata pa ako at nagsisimula pa lang akong maghanap buhay. At nung mga araw na sinabi niya sa aking busy siya sa paghahanap ng trabaho at pag-audition, yun pala ay isang kasinungalingan dahil ang totoo, busy siya sa pakikipaglandian sa lalaking iyon. Natuklasan niya na buntis siya at ipinalagay at akala niya na ang mayamang lalaki ang ama ng pinagbubuntis niya at hindi ako. Nung binalita niya ito sa mayamang lalaking karelasyon niya, ay sobrang tuwa daw ito at inalok siya agad ng kasal. At nung gabi na mismong araw na iyon, ay nakipaghiwalay siya sa akin. Okay at ayos na sana ang lahat sa kanya. Kaya lang, nais daw ng pamilya ng lalaki ng isang malaking pamilya. Kaya pinipilit nilang mag-anak muli. Ilang beses nilang sinubukan, kaya lang hindi sila makabuo-buo. Dahil dito, napagdesisyonan nilang magpa-check up sa doktor. At sa kasamaang palad, nalaman nilang baog ang asawa niyang lalaki at imposible na makabuo ng baby dahil kulang o may problema sa sperm count ng lalaki. Nang dahil sa natuklasan nila sa doktor ay pinagdudahan ng lalaki na kung anak ba niya talaga ang bata. Nagsagawa sila ng DNA at mas lalong napatunayan na hindi ito anak ng lalaki. At pagkatapos ay agad na pinalayas ang ex-girlfriend ko at ang anak niya sa bahay ng asawa niya. Inalis ang lahat na koneksyon niya sa kanyang asawa at kinuha ang lahat ng ibinigay sa kanya gaya ng kotse, pera, bahay at iba pang ari-arian na nakapangalan sa ex-girlfriend ko. Nalaman din ng pamilya ng ex-girlfriend ko at nagalit sila dito at itinakwil din sila. Wala silang matitirahan at wala siyang pera. Dahil walang-wala na siya, hindi na daw niya kayang palakihin ang anak naming dalawa. Nagmakaawa daw siya sa mga magulang niya na kupkupin kahit ang anak lang niya. Sa sobrang desperado niya kumita ng pera, ay nagtrabaho siya sa bar pero hindi ko na idedetalye pa masyado ito. Ikinuwento niya ang lahat ng ito sa harapan ng anak niyang 5 taong gulang na at kung tutuusin ay nakakaintindi na ito.
Doon ko napatunayan na wala siyang pakialam sa anak namin at inaalala niya lang ang kanyang sarili. Siya pa rin ang babaeng nakilala ko 5 taon na ang nakakalipas. Makasarili at walang pakialam sa nararamdaman ng mga taong nasa paligid niya. Wala pa rin siyang pinagbago. Sinabi niya sa akin na anak ko daw iyon. Dahil gusto kong makasigurado na hindi niya ako niloloko, muli ko siyang tinanong. Paano mo naman nasabi na anak ko siya? Sa inyong dalawa lang ako nakipagtalik noon. Kung hindi niya anak ito, sigurado akong anak mo to. Sagot niya sa akin. Kung gusto ko daw ipa-DNA test ay okay lang daw sa kanya. Pero 100% daw siyang sigurado na ako ang ama. Ayaw na daw niya itong alagaan at dahil ako ang ama, ako na ang mag-aalaga sa bata. Sinabi ko sa kanya na hindi ko pwedeng gawin iyon dahil magpapakasal na ako. Inalok ko na magbibigay na lamang ako ng sustento sa anak ko buwan-buwan. Sa totoo lang, naawa ako sa bata. Kitang-kita mo na malungkot siya, pero paano naman ang mapapangasawa ko? Bibigyan daw niya ako ng 3 araw para makapag-isip at makapagdesisyon kung anong gagawin ko sa anak ko. Dahil hindi na daw niya ito aalagaan at hindi na niya ito ituturing na anak. Hinila niya ang kamay ng bata at umalis na sila. Pinagmasdan ko sila habang papalayo at nakita kong umiiyak ang bata. Alam ko at ramdam ko na nagsasabi siya ng totoo kaya sobra akong nalulungkot para sa anak ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sinabi ko sa fiancé ko ang tungkol sa anak ko. Noong una ay nag-aalangan akong sabihin sa kanya dahil natatakot akong iwanan niya ako. Pero hindi na kinakaya ng konsensya ko. Inamin ko sa kanya ang lahat ng detalye tungkol sa anak ko. Hindi ko masisisi ang naging reaksyon niya. Nagulat siya at napahagulgol na lamang. Sinabi niya na mahal niya ako at madami siyang plano sa hinaharap na kasama ako. Kaya lang hindi daw niya kayang makisama sa may anak na. Kahit pa daw hiwalay na kami ng ex-girlfriend ko, dahil daw may anak kami ay dadating pa rin ang araw na baka kamuhian niya ang bata. Hindi daw siya ganon katibay para tanggapin ang lahat ng iyon. Humingi siya sa akin ng tawad ng ilang ulit at iniwanan niya ako sa kinatatayuan ko. Sinubukan ko din siyang kontakin pero halatang ayaw na niya akong makita o makausap. Doon pa lang alam ko na nakipaghiwalay na siya sa akin. Para akong dinudurog ng pinong-pino noong mga oras na iyon. Kagaya ng isang sikat na kanta, napatanong din ako kung bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan. Hindi ko na rin sinubukan pang kulitin siyang muli dahil naiintindihan ko siya. Siguro kung ako din ang nasa sitwasyon niya ay baka yun din ang maisip kong gawin. Kaya sa isang iglap ay naglaho lahat ng mga plano ko sa buhay. At yung tungkol naman sa anak ko, dinalaw ko siya at kinausap ko ang kanyang lolo at lola, mga magulang ng ex-girlfriend ko. Hindi sila nagalit sa akin, bagkus ay nagpapasalamat sila dahil sa kabila ng lahat ng ginawa sa akin ng anak nila, ay nagpunta pa rin ako. Inamin nila na hindi ganon kagaan ang loob nila sa kanilang apo dahil naaalala nila sa kanya ang mga kalokohan ng anak nila. Kinupkop lang nila ito dahil naawa sila sa bata. Nung makita ko ang aking anak sa bahay na iyon, napansin kong napakatahimik niya at para bang takot na takot. Sobrang naawa ako sa kanya at nagbigay ng panggastos para sa bata. Halos buong sahod ko napupunta sa anak ko. At dahil dito, ang laki na nagbago sa mga nakasanayan kong pamumuhay noon. Hindi na din ako masyadong nagsasasama sa mga kaibigan ko kapag lumalabas sila dahil wala akong perang pambayad sa pagkain o paglabas namin. Bukod sa problema sa pinansyal at sa naudlot kong pagpapakasal, ay mas higit akong nasasaktan para sa anak ko. Bago pa lamang kami nagkakilala, pero siya pa rin ang anak ko.
Ang mabigat sa loob ko dahil kinailangan ko siyang iwanan sa bahay ng kanyang lolo at lola na hindi siya mahal at hindi siya inaalagaan ng maayos. Nakaramdam din ako na hindi nila ginagastos sa anak ko ang buong halaga ng pinapadala ko. Dahil dito, humingi ako ng permiso sa aking mga magulang na kung maaari bang doon na lang tumira ang aking anak. Kaya lang, nakakadismaya dahil hindi rin sila pumayag. Sobrang dismayado sila sa akin. Siguro dahil ako din ang breadwinner sa pamilya namin at halos lahat ng gasto sa bahay ay ako ang nagbabayad. Pati sarili kong pamilya, mga magulang ko, hindi man lang ako matulungan. Nakakadismaya talaga dahil ang akala ko maintindihan nila ang sitwasyon ko. Siguro darating ang araw na mapapatawad nila ako at matatanggap nila ang anak ko na bilang apo nila. Walang kahit na sino ang gustong mag-alaga sa anak ko habang ako ay nasa trabaho. Hindi ko siya kayang alagaan ng personal dahil sa trabaho ko. Kaya naisip ko na mag-hire na lang ako ng isang yaya na mag-aalaga sa kanya habang wala ako. Magulo man ang sitwasyon at wala pa akong malinaw na plano, pero isang bagay ang alam ko, kailangan kong maging responsableng ama para sa anak ko. Sa kabila ng lahat, siguro may plano ang Panginoon para sa akin at sa anak ko. Nasa ilalim man ako ng gulong ngayon, siguro balang araw ay mapupunta din ako sa ibabaw. Sa katunayan, sumulat ako dito dahil wala na akong iba pang masabihan ng problema ko. Kaya kung may naisip po kayong dapat kong gawin, buong puso ko pong ipagpapasalamat at ituturing na malaking tulong iyon. Salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Lubos na gumagalang, Joel. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!